So mga bagay na dapat palagi mo sanang isaisip upang palagi ang maging paghahabol sa iyo ng isang lalaki. Yes mga girls, dapat ito po yung maging mindset po ninyo. Ito po palagi ang inyong isaisip para sa ganon kapag ito po yung inyong inisaisip, okay, tapos ito rin po ang inyong ginawa, talagang lalaki po most of the time ang maghahabol pagdating sa inyo. Di ba mga girls, gustong-gusto nyo itong mangyari? Gusto nyo na talagang lalaki yung maghabol, lalaki yung maghanap palagi sa inyo, tumawag, okay, palaging mag-update. So yan ang ating gagawa ng advice ngayong umaga na ito. Kaya mga girls, bago po natin ito umpisahan, isa lang palagi ng aking hinihiling. If ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga video na ginagawa ko kung matagal ka na dito sa ating munting channel at hindi mo pa napipindot yung subscribe button, yung like button at hindi ka pa rin nakakapag-comment, so yun lang ang hinihiling ko. Wala naman po yung bayad at para sa ganon, mabilis mo rin na makita yung mga susunod po nating updates and videos na i-upload. Alright? Kung nagawa nyo na po yan, simulan na po kaagad natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat palagi nyo pong isaisip upang palagi rin ang maging paghahabol ng isang lalaki sa inyo? So number 1, lagi mo sanang bigyan ng respeto ang sarili mo. Yes mga girls, kasi ang problema kasi sa inyo, once na kayo ay na-in love, once na kayo ay may minahal, yung bang seryosong minahal, okay, yung talagang halos siya na yung naging buhay ninyo. Ang problema sa inyo, nawawala na yung respeto sa inyong sarili. Okay, for example, halimbawa, matagal na kayong nagsasama, mag-asawa kayo o magjowa kayo, sabihin natin 2 years kayong magjowa, then 5 years kayong mag-asawa, bigla kayong niloko. Bigla kayong sinaktan, nagsinungaling sa inyo. Di ba masakit yan? Kapag ganyan mga kamamay, huwag nyo palaging habulin yung lalaki. Huwag nyo palaging gano'n na lang kabilis tanggapin ang lahat. Kung nagkamali, hayaan nyo muna yung lalaki, hayaan nyo mag-sorry. At kung hindi nagsusorry, mga girls, kung hindi nagsusorry, ibang usapan yan. Kailangan, dapat kung sino yung nagkamali, siya dapat yung mag-sorry. So, ang gawin nyo dyan kamamay, huwag kang maghabol, tapos yung respeto, ibigay mo sa sarili mo. Okay, pwede munang unahin mo yung sarili mo. Magpahinga ka muna sa kanya. Huwag mo muna siyang habulin. Kasi kung lagi mo siyang hahabulin, ang problema, titigas ang ulo ng lalaki. Ang problema, tataas yung pride ng lalaki. At kalaunan, mawawala ka ng value sapagkat ikaw yung hahabol eh. Kaya mga girls, irespeto ang sarili, huwag mong habulin kung kinakailangang mag-no contact rule, mag-no contact rule kayo. Hayaan mong siya yung lumapit, hayaan mong siya yung magsisi at humingi ng tawad kapag kaganyan. Para sa ganon, lalaki po ang maghabol, lalaki po ang palaging mag-isip sa inyo. Okay? So next, alisin mo sa isip mo ang lalaki at umasa ng maraming oras sa kanya. Yes, mga girls, ito po yung tinatawag nating pagiging needy. Yung tipong pag hindi kanya nabigyan ng oras, masyado kang nagagalit, masyado kang nagiging needy. Halimbawa, hindi na kayo nakakalabas, hindi na kayo nakakapamasyal, hindi na kayo nakakakain sa SM. So masyado mo siyang hinahanapan ng panahon, which is dapat hindi naman eh. Kung alam mo naman na kumakain kayong magkasabay sa mesa, kung alam mo naman na maraming ginagawa kaya yung lalaki, hindi mo kailangang pukpukin yung lalaki para bigyan ka ng oras. Kung sinabi mo na sa kanya na, babe, baka naman po pwede sa linggo, baka naman po pwede tayong lumabas, sumimba, then kumain na rin. Kung pwede lang naman kasi ang tagal na nating hindi nakakalabas na magkasama. Kung sinabi mo na sa kanya at yung lalaki hindi na iingle o marami rin ginagawa, intindihin mo. Hindi yung nagagalit ka. Hindi yung palaging inuobliga mo yung lalaki na samahan ka, na lumabas kayo, na kumain kayo. So mga kamamay, hindi maghahabol sa inyo ang isang lalaki kapag kaganyan. So huwag kayong maging needy. So imbes na mag-needy at hanapan nyo ng oras yung lalaki, bakit hindi kayo lumabas mag-isa? O kaya naman, kontakin mo mga kaibigan mo. Sabihin mo, bes, medyo busy si Mahal ngayon eh. Busy kasi yung asawa ko. Hindi ko mahanapan ng oras. Pwede bang lumabas naman tayo? Kain tayo or sumimba tayo sa linggo. Okay? So, asahan kita ha? Okay, pwedeng lumabas kayo. At sa ganung bagay, kapag nakita ng lalaki na mas nakakaroon ka ng oras sa mga kaibigan mo dahil siya masyadong busy,
So, magigilty siya sa kanyang sarili. Maiisip niya na dapat pala siya yung sumama sa iyo sa pagsimba at kahit papano, nagbigay siya ng oras. Okay, sa iyo. So ngayon, kapag ka naulit ng naulit, magkakaroon ng, alam mo yun, ng pagsisisi sa kanyang sarili na dapat pala, nagbibigay siya ng oras sa iyo at hindi ikaw yung naghahanap ng oras sa kanya. Or I mean is, mas hinahanap mo yung oras mo sa mga kaibigan mo. So ngayon, siya na yung magbibigay ng oras sa iyo kapag ka nakita niya na nagkukulang siya ng oras sa iyo. So sa ganyang paraan, hindi ka nagiging needy, hindi ka nagdidemand ng maraming oras sa kanya. At the same time, siya na ngayon ang hahabol sa iyo. Kasi mas nakikita niya na mas sumasaya ka kasama ang mga kaibigan mo. Kaya mga kamamaya, sa halip na maghabol sa kanya, huwag kayong maging needy. Alright? So next, maging matigas at iwasan niyo pong maghabol, lalo na kung wala kayong kasalanan. Sa mag-asawa, sa magjowa, hindi talaga maiiwasan na nagkakaroon ng samaan ng loob, nagkakaroon ng problema, minsan nagkakasagutan pa. Kapag ganyan, kung napapansin mo na lalaki na lang palagi, yung asawa mo, yung jowa mo na lang palagi ang gumagawa ng problema, sakit ng ulo, lagi nagsisinungaling, nahuhuli mong nambababae, kung sino palagi ang nakakatawagan, nakakausap sa video call, kapag kaganyan mga kamamay, huwag mo siyang hahabulin, huwag kang magpi-please at huwag kang makikiusap sa kanya na, babe, magbago ka naman. Okay? Huwag kang makikiusap na ganun sapagkat lalong lalaki ang ulo ng isang lalaki. Anong dapat mong gawin? So, maging matigas ka. Kung kinakailangan, huwag mo munang kausapin, huwag mo munang kausapin. Kung kinakailangan mong lumayo muna, lumayo ka muna. Kasi kung nakita mong nambababae, ibang usapan yun, napakasakit nun. So mag-no contact rule ka muna. Huwag ka munang magparamdam. Okay? Hintayin mo siya. Hintayin mo kung magsisisi, kung magsosorry, kung may gagawin para bumalik ang tiwala mo, para bumalik kang muli. So hintayin mo yun. Okay? So huwag kang magkahabol sa kanya, magmatigas ka. Magmatigas ka hanggat hindi siya nagsisisi at nagsosorry at bumabawi sa'yo. Yun yung dapat mong gawin para ikaw naman ang habulin ng isang lalaki. Baka kasi maging martir kayo eh. Baka kasi maging marupo kayo eh. Kayo na nga niloko, kayo pa naghahabol. Ano yan? Gold? Gold yarn? Kaya please mga girls, maging matigas at huwag kayong maghabol kung alam nyo na wala kayong kasalanan. Okay? So next, sikapin mo rin na bigyan ang mga kaibigan mo at mahal mo sa buhay ng oras. Yes, mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa inyong relasyon. Kung tingin mo, palaging busy yung lalaki, okay, lagi nang late umuwi, sa tingin mo, mahahanapan mo pa ba yan ng oras? Hindi na. Okay, gusto mo ba na palaging ikaw na lang yung maghahabol sa kanya, ikaw na lang palagi nakikiusap sa kanya, ikaw na lang palagi ang, alam mo yun, nakikiusap na bigyan ka ng oras? Hindi po pwede yun. Kasi nga nakikita ng isang lalaki na nandiyan ka lang naman. Okay, nakikita mo naman siya pag uuwi ng trabaho, kaya yung lalaki hindi na nagbibigay ng oras sa iyo. Pero kung magbibigay ka ng oras sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, at mas maraming oras pa na nakakasama ka ng mga kaibigan mo at mga mahal mo sa buhay, doon mapapaisip ang isang lalaki. Doon magkakaroon ng kompetisyon between him at yung mga kaibigan mo. Iisipin palagi ng isang lalaki na, mas nagkakaroon pa ng oras yung mga kaibigan niya pagdating sa asawa ko. Tapos ako ito, pagod na pagod sa trabaho, hindi ko man lang mabigyan ng oras yung asawa ko. So, feeling ko parang nagkukulang na ako ng oras sa kanya. So, pipilitin ng lalaki na makagawa ng oras, makasingit sa kanyang mga hectic schedule, na bigyan ka. Kaya mas mahalaga pa rin mga kamamay na magkaroon ka rin ng oras sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, para hindi ka rin naboboring. Sabihin natin busy nga yung lalaki eh. Busy nga, masyadong busy sa trabaho, ang daming OT, so sobrang gabi na akong umuwi. So magbigay ka naman ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Kung medyo naboboring ka sa bahay, pwede magbigay ka, lumabas ka, magpaalam ka naman. Babe, pwede ba akong lumabas muna sa linggo kasama kayong mga kaibigan ko? O kaya sina mama at papa, sisimba daw kami. Total, medyo busy ka rin naman, hindi na kita paghahanapan. Okay? So ganun ang ginagawa mga kamamay. Para sa ganun, lalaki ang maghabol sa iyo. Lalaki ang maghanap ng oras para sa iyo. Okay? And last, hindi mo dapat kailangang iasa sa lalaki ang lahat. Yes, mga kamamay, kailangan wag niyo pong iaasa sa isang lalaki ang lahat. Lahat, anong ibig sabihin?
ang panggastos, pambili ng pangulam, pambili ng kanin, okay, ng bigas, pambili ng napkin nyo, pambili ng shampoo, huwag niyong iasa lahat. Kasi sigurado ako kapag ka nag-away kayo, kapag nagkaroon kayo ng problema, lalapit at lalapit ka sa kanya. Kasi nasa kanya lahat eh. Nasa kanya ang kaldero, hindi ka makakakain hanggat wala siya. Okay, walang pambili eh. Masyado kang dumepende sa kanya. Ikaw yung maghahabol. At syempre, di ba, pagka may problema kayo, di ba, yung pride mo, tinataas mo rin. Paano may tataas yung pride mo kung maghahabol ka sa kanya? Di ikaw pa rin yung bababa. Pero kung ikaw ay may trabaho, meron kang source of income na kaya mong mabuhay kahit wala siya, kaya mong kumain kahit wala siya, okay, kasi nga hindi ka dumepende ng lahat ng bagay sa kanya. Gaya na sinasabi ko sa inyo, so makakatulong yun para habulin ka ng lalaki. Pag nakita ng isang lalaki, naramdaman, nalaman niya na, aba, kaya pala nitong mabuhay kahit wala ako. So, pero yung lalaki, kaya ba niyang mabuhay nang wala ka? Hindi niya kayang maglaba kasi masyado siyang busy. Hindi niya kayang ipagluto ang sarili niya ng masasarap na pagkain kasi masyado nga siyang busy. So, ikaw yung hahabulin niya. Kaya please, wag mong idepende lahat ng bagay sa isang lalaki para siya naman palagi ang maghabol sa iyo. So mga kamamay, sana makatulong ang ilang pirasong love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Para sa ganon, lalaki naman ang palaging maghabol sa inyo. Isaisip nyo lang at gawin yung mga bagay na sinabi ko sa inyo kanina para siya naman ang maghabol palagi sa inyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.